Okay, magandang umaga po mga ka-ketchup. Pasensya na po kayo kung ganito ang itsura ng mukha ko. Kagigising ko lang. Alas 7 po ng umaga at tuwing umaga po, araw-araw, hinahatid ko po yung aking anak dyan sa Marymount. Siya po ay guidance counselor dyan, si Francesca. Ito po routine ko araw-araw. Imbis magja-jogging po sana ako, pero yung langit iba kasi, parang uulan, gamit ko si Ruby. Yan, gamit ko po si Ruby, kaya siguro kasi electric bike yan, di yan pwedeng mababad sa tubig. Tara, ka-ketchup, kwentuhan tayo. Okay mga ka-ketchup, may pag-usapan lang po tayo tungkol po ito dun sa isa nating ka-ketchup na nagtanong sa atin, dun sa messenger ng aking FB page, Edwin Bagasina Vlog. Ngayon po mga ka-ketchup, tandaan nyo po ito mga ka-ketchup, palagi po kukonsulta kayo sa abogado. Kahit malapit na kamag-anak, matalik na kaibigan, o kung sino pa yan na malapit sa buhay ninyo, palagi po kukonsulta kayo sa abogado. Pag meron pong inaalok sa inyo na isang bagay o may bibilhin, bahay, sasakyan, punta po kayo sa abogado. Ngayon kung OFW po kayo, meron naman po diyang embassy o konsulada diyan sa mga bansa na inyong kung saan nandoon po kayo. Mangyari po kasi meron tayong ka-ketchup na nagtanong sa atin. Ang sabi niya, yung kapatid niya kinausap siya, hiningian siya ng pera para ibili ng jeep. Ngayon yung jeep binili, at yung papeles ng jeep mga ka-ketchup ay nakapangalan lahat do sa kanyang kapatid, ni bakas ng anino, na siya yung nagmamay-ari, samantalang siya yung may-ari ng pera, kaya nakabili ng jeep. Wala po, walang anumang nakasulat doon na siya yung may-ari. Nag-utos lang siya na sa kanyang kapatid para bumili ng jeep. At ang nangyari, yung kapatid niya na nandito sa Pilipinas, samantalang siya yung nandun sa Middle East, ay naisipang isanla yung jeep, hanggang sa nabaon na po sa interest, sa mga utang, hanggang sa narimata. Ngayon yung pinagsanlaan ng jeep, kinausap niya. Ang sabi sa kanya, wala na siyang habol kasi nga ay umuulan. At ayun na nga po. Tuloy natin yung ating napag-usapan. Bigla po kasing umulan kahapon, hindi na tayo natuloy. Tuloy po natin, Ngayon po, ganito, mga ka-ketchup. Sana po ay makasunod kayo. Napakahalaga po nito. Lalo na po yung mga nandoon sa Middle East, yung mga overseas Filipino worker natin na nagpapakamatay sa trabaho, para lang matupad ang kanyang pangarap, karugtong na po kasi ito nung naputol nating usapan nung nakaraang araw, kasi yung pinagsanlaan na humatak ng jeep, ang sabi, wala nang kayong hahabulin kasi kahit sabihin mong pera ang pinambili nitong jeep, hindi naman nakapangalan sa iyo yung jeep, nakapangalan sa iyong kapatid, Kaya
may karapatan na kaming hatakin. Siguro maganda yung pagkakagawa ng kontrata. Pag hindi na nakabayad, nabaon na sa interes, hatakin na. Ayan po yan yung mga voluntary na sinosurrender yung jeep doon po sa pinagsanlaan, no? Basta po nakakontrata yan, na matibay po yung nakasulat o nakapaloob dyan sa kontrata na yan. Ngayon, para maingatan kayo mga kaketchup, ang gawin po ninyo, no, magpagawa po kayo ng undertaking, saka po yung special power of attorney. Yung undertaking po, nagsasaad po yon na itong kapatid ninyo ay trusty nyo lang, no, na yung perang ginagamit po ay pera po ninyo. At nakalapaloob din po dun sa undertaking na yan na yan po ay hindi pwedeng ibenta yung jeep na yan o isanla o pagkakitaan ng inyong kapatid, no? Hindi niya pwedeng isanla, hindi niya pwedeng ibenta, hindi niya pwedeng gamitin sa anumang pangsarili niyang interes dahil siya po ay trustee lang at kayo po ang may-ari. Pareho po kayong pipirma doon sa affidavit of undertaking. Nakalagay po doon sa pipirmahan ng inyong kapatid na siya ay trustee. Kayo po ang owner ng pera na gagamitin para makabili ng jeep. Yan po yan, napakahalaga po niya na meron po kayo. Yung SPA naman po, ayan po yung ipapakita nyo dun sa kasa, no? Na siya ina-allowed o ino-authorize ninyong bumili. Nakapaloob po yung SPA na yan, naka-attach yan doon sa kontrata para just in case may babalikan po yung kasa, mari-remind, teka muna, may SPA dito ang sabi dito, ikaw ay inuutusan lang, kaya eto, pipirma ka dito as trustee o katiwala. Pagdating ng iyong kapatid, saka siya pumirma dito sa kontrata na to na pipirmahan ninyo pareho. Yan po yan. Kaya napakahalaga din ng SPA. At ang bisa po ng undertaking na yan saka ng SPA, kung ang inyong kapatid nandito sa Pilipinas nabaon sa utang, ginagamit na yan jeep ninyo, no, kahit ibenta niya yan, may habol po kayo. Bakit? Kasi yung jeep na yan na isinanla, no, nakasanla yung ORCR o kaya mismong yung jeep nakasanla, ay pwedeng balikan ng kaso yung pinagsanlaan at hindi niya yan pwedeng hatakin. Kung hatakin niya yan, pwede po kayong mag-file ng kasong anti-fencing. Ayan po. At maiingatan din po yung kapatid ninyo. Bakit po? Kasi yung pinagsanlaan niya, pwede naman yung kapatid ninyo na masampahan naman ng kasong estafa. Kaya po napakahalaga na sana po mapanood nyo po itong ating case study na to. Yan po ang ating napakahalagang pag-uusap ngayon tungkol po sa kahalagahan ng affidavit of undertaking at saka po ng special power of attorney. Lalo na po napakalayo nyo, nagtatrabaho kayo dyan sa Middle East, kung saan mang bansa kayo nandiyan dyan sa Middle East, ingatan po ninyo ang inyong pera, ingatan din ninyo ang inyong pamilya, ang inyong mga kapatid, na hindi pagmula ng katitisuran. Kasi may nag-aaway po dyan mga kaketchup. At siguro po hanggang dito na lang tayo sa maikling case study natin. Shoutout nga pala doon sa ating mga kaketchup dyan na patuloy pong sumusuporta, no, tinatangkilik ang ating YouTube channel at yung ating FB page, no. Doon po sa aking FB page, Edwin Bagasina Vlog, pwede po kayong mag-message doon, mag-usap po tayo. Marami pong doon, may WhatsApp din po ako Yung iba po doon nagme-message, nagtatanong, sinasagot ko po yun. Suportahan nyo rin po yung aking FB page, Edwin Bagasina Vlog, para po mas malawak pa po at marami pa tayong matulungan. At doon sa mga OFW na nagtatrabaho, shoutout po sa inyo at magtabi po kayo ng para sa inyo. Wag kayong babalik ng Pilipinas na yung inyong pinag-ipunan halos ibinigay nyo na lahat
dito sa mga naiwanan ninyo, magtabi po kayo ng para naman po sa inyo, para po kahit papano ay meron po kayong naipon, meron kayong bubunutin, merong negosyo na iaalok sa inyo. At least kahit papano, kung umasenso ang itatayo ninyong business dito sa Pilipinas, hindi na kayo babalik ng Middle East para magtrabaho doon, no? Kaya doon sa mga OFW, payo ko po, magtira kayo ng para sa inyo. Hindi lang tira na konti, magtira kayo ng malaki para sa inyo. Sige po mga ka-ketchup, ako po ang inyong kapatid, kaibigan at kausap. Salamat sa Diyos.